Sige sir, para redondo nga ako. Sige sir, redondo. Opo. Isa pa. Sige sir. Bili ako sa ito yung sa Mesho Boulevard. Ito. Alin sir, yung ayang Aisin. Oh, Aisan. Aisan brand. Oh, Aisan, ito online, Aisan din. Ito naman Aisan sa online. Na Shopee o ano sir? Shopee. Oh. May code sa taas, ito wala, hindi ko alam. Yun ang pagkakaiba. Oh, Ay, malamang. Oh. Kasi ito may code oh. Ito wala oh. Kaya 2008. Ito magkano bili ko? 1.6. Oh. Pero bago yan, meron ko pang pinalitan na isa. Ito. Oo. Yan yung original. Yan yung original na Mitsubishi. anong year yan sir? 1989. 1989 na Lancer. Apat ang hose nito. Yun talagang pinaka-original niya. Original. Pero tinesting din ni Christian to. Sabi niya mahina na bumomba. Tanda na eh. Ngayon, naikabit ko na po guys yung ating bago na fuel pump. So ayan, bagong-bago po yan. Ano nito problema nito guys is may mekaniko na rin pumunta rito. Anong pagkakasabi sir ng mekaniko? Gamitin ang gamitin kasi napanis ang gasolina. Pero ang problema, ano problema? Tapos ang ano niya, yung alarm daw, meron daw anti-theft. Dinisconnect pa yung alarm ko. Mga ganun. Pero napatakbo niya. Napatakbo niya sa kaya lang gagamitin na ulit. Crank no start. Yan lang yan. So ito na guys ang moment of truth dito guys. Meron silang ito guys yung ito pa talaga yung luma, yung original niya. Original. So ayan. Ngayon nung nasira yan guys, bumili sila ng panibago. So ito na yan guys. Ito bago din yan. Yan, kung makikita po, napakaliwalas pa. Tapos ngayon guys, tumawag sa akin si sir kasi siya isang aking subscribers and followers sa ating mga binablog guys. So ngayon, sinubukan niyang humingi sa akin ng tulong o tumawag na gawin itong kanyang Lancer na singkit. And then guys, pagdating ko po dito, yun po ang napansin ko, yung ating pump. Kasi nung sinubukan ko to guys, wala pong bomba dito sa ating, dito na lang guys sa ating fuel. Ayan yung fuel filter po natin, ayan yung plastic po na yan. So ibig sabihin wala pong bomba, either sira yung fuel pump, yun na nga yung guys, kaya walang pumapasok dito. Tapos nung inano ko guys, parang nagdududa pa si sir. Sabi niya ay kapapalit ko lang po niyan. Sabi niya hindi po pwedeng yan ang magiging sira. And then ako naman guys, sabi ko naman sa kanya, palitan natin. At yan talaga ang buo talaga ang loob ko na yan talaga ang problema kasi wala nga pong laman yung ano na yon, yung filter. Tapos wala lumalabas dito. And then dito guys, sa stock ng ating karburador, yan sa gilid may stock po yan, dapat may pundo. So yun guys, yun na po ang ating history regarding po dito sa ating singkit na Lancer. So subukan nating pandarin kung nasolve natin ang matagal ng problema ni sir. So ilang buwan na stock nito sir? Mga 8 months. 8 months, so matagal-tagal din, naka-stock na. Bagong overhaul ng bagong spark plug, overhaul ng carburetor, fuel pump, may coolant na yan, filter, bago Okay. lahat. So ngayon guys, papandarin po natin kung baka sakali nasolve natin ang problema ni sir. At medyo masakit ng kanyang bunbunan dito sa unit na to. So start natin guys, kung kaya nating masolve ang problema nito na Lancer. Galas muna sir, dalawang apak. Walang apak? Dalawang apak sir, apak muna, dalawa. Dalawa sa gas? Apo. Then start. Yun. So, yun guys. Sa walang buwan na hindi namandar. Ayan, nakatsamba na naman tayo ng isang sasakyan. Iyon So yun guys ang masasabi ko po, hindi porket po bago yung ating pyesa ay tayo po ay maniniwala kagad na hindi sira yan, kasi ang dahilan nga naman ay bago. Pero ang masasabi ko lang po guys, pagka ang sasakyan ay na-stock o nagkakaroon din ng minsan factory defect, talagang hindi talagang perfect ang mga ganyang pyesa rin. At ito na talaga ang proof guys na
talaga ang problema. Yun ang ating nadali ngayon. Argumento kami. Ayan. Tuwag-tuwa si sir. Dahil nagawa lahat, hindi na sumakit yung ulo niya. Masikip yan. Ang kondisyon. Ayan. Tuwag-tuwa si sir dahil na-solve natin yung kanyang yun, oh. Ganda ng makina nito, sir. Ganda. Oo. Walang kalansing, wala siyang talagang ano. Maganda. Pero tama yung factory defect dahil pag may factory defect, hindi talaga nagtatagal. Lumalabas talaga yung Ayun, tapos nakakulang pa siya, guys. Ayun. Anong model nito, sir? Ano nga pala nito? 89. 1989? Oo. So, napakasariwa pa niya. Sariwa yan, alaga yan. At saka first owner pa si sir dito sa unit nito. Panigar, issue. Oo. Alaga-alaga, kaya binata pa ako nun. Alagang-alaga. Yan, bago na rin yung gasket namin. So, yun guys, hanggang dito lang yung aking video. Basta, Congratulations, yes, yes sir. Oh, thank you sir, thank you. Okay. So yan lang guys, hanggang dito lang aking video. Hindi po porket bago yung ating parts, wag tayo masyadong magtitiwala o mag-trust doon sa isang pyesa natin. Pero ang masasabi ko lang, bago natin palitan, make sure muna na yun talaga ang problema. Kasi pag ganyan guys, ang presyo po niyan is nata 2.8 na. Nasa 2.8 ang pump niyan. So kung yun ay, kung talagang hindi ka sigurado, talagang sasakit din ang ulo ng may-ari dito. Pero ako naman ay talagang nanigurado ako na fuel pump po talaga ang problema niyan, sir. So yun, walang nagawa si sir kundi sumunod sa aking sinabi na bago. Tama. Ayan. Hindi namin na araw ng argumento. Mama. Yan. Sa'yo. Very good. So yan lang guys, hanggang dito lang aking video. Maraming salamat po sa aking mga tagapanood at walang sawang sa pagsuporta sa aking mga video. Si Sir po ay isang solid na followers and subscribers sa ating video. Ngayon, tumawag po siya sa akin tungkol po dito sa sa kotse niya. Ako ay galing pa sa Pasig, tapos siya naman ay Mandaluyong sa Samat po, dito po sa Mandaluyong. So malapit lang siya. Ngayon, kailangan niya ng tulong ko. So pinuntahan ko po siya, sinadya ko po rito. And then, ito na-solve natin ang problema. So, start natin ulit, sir. Yung wala ng gas, talagang na siya. Yung kanyang sarili, dapat naman talaga walang gas yan. Marunong ka magtaon, no? Opo, sir. Yun, talagang perfect talaga, sir. So, yun lang guys. Hanggang dito lang ang video. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat.